we're shifting our theme to kindness. Sabi mo nga sa katabi mo, magpakabait tayo. Together? Ready? Go. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tanongin mo yung katabi mo, may kailangan ka ba? Hindi, palitan natin. Gusto mong umutang? Okay, makakaupo po tayo lahat. Nakakatakot naman itong topic na to. No? Mas nakakatakot ito sa coronavirus. Sabi niya, saan kaya dulo nito? Naghahanda po tayo, hindi lang po sa coronavirus, pati po sa panahon ng pagsakop ng Antikristo. No? Kaya isa po sa mga mangyayari, dapat gumaling tayo sa pagtitipon-tipon ng small group sa inyong barangay. At isa po sa magiging approach po natin is to really help people who are non-MCCers. Amen? Help them to become less afraid and more assured. Amen? And that means you would have to be visible in their area. Bad news proliferates in the media today. Television and even in newspapers. Hindi na kayo nagbabasa ng dyaryo, wala ng dyaryo, no? Internet and all that. They said that the negative news outnumber positive news. Parang wala nang makitang masyadong malagagandang bagay. The ratio, according to studies, is 17 bad news over 1 good news. Ano yung good news? Buhay pa ako. Baka ganun lang, ano? Ay, humihinga pa ako. Hindi po, ang dami pong good news, pero hindi po na-highlight ng media. Media lang po ito, media attention. Ang dami pong magagandang bagay na nangyayari, no? Pero ang dami pong bad news, not because the world is a bad place, but because bad news sells. Is that clear? Dapat po maliwanag na kagad yun, ano ba ang mga sources ng input ko? So, hindi lang yun ang dahilan, kaya tayo umiiwas sa mga masasamang tao. Ang masamang tao po, hindi po yung hoodlum na may baril. Ano? Markahan mo na yung kapitbahay mo, ito, walang dala to, kundi masamang balita. Umiwas na po kayo ron. Because we have tremendous bad news already, you get to be very choosy. Say that word, choosy. To expose yourself to people who will encourage you and bring light to your life so that you can move on and face all the challenges with victory. Amen. Mabuti hong mundo to. Ang ganda ho ng mga sitwasyon natin. No? Because of the unrelenting flaw of bad news, sabi po ni Mary McNaughton Castle, dinig ko po siya sa TEDx. Ito po mga pinapakinggan dapat ngayon, yung TEDx. Paano mag-isip ng tama. No? Panoorin niyo po yan. Sabi niya, dahil ayaw tumigil ng mga kapitbahay mo kasasalita ng, hala, dun sa maligaya. No? Tapos generalize na, buong munyos na. No? There is an increased anxiety today. And you can feel that in your heart. Number 2, there is an overwhelming sadness too. Kahit hindi ka depressed, parang, ay, hindi matutuloy yung lakad namin sa mahal na araw. Naging murang araw. And there is a sense of helplessness. Saan ako tatakbo pag nangailangan ako? Yung mga kamag-anak ko, nag-aalala rin. So, sino tutulong sa akin? Ako na lang. And there is a dominance of negative worldview. Tapos na ang lahi natin. Ito po ang isang malupit. Catastrophizing personal problems. Alam niyo ba yung expression na ganon? Yung bang, we create mountains out of a molehill. Yung bang isang maliit na
nuno sa punso. Punso pala, punso. Ay, biglang tingin mo riyan ay, ang dami ng anay. Ginagano na natin na lahat. Kaya po maganda po yung kay Virgin Mary. Sabi niya, my soul magnifies the Lord. Amen? May magnifying glass ka ba para makita mo yung mga ginagawa ng Diyos sa panahon natin? Ang balita po kasi ngayon, sukatan ng buhay. Dapat po ang news, yung po yung salitang news, exemption po yan. This is something different. Alright? Something that should not be a norm in our lives. Tinatong kwento to, no? Pag nadinig nyo yan, pagpunta po nyo sa ibang bansa, Asians became to them, pagka Chinese ka, lalo-lalo na, no? Nabubuli po kayo sa ibang bansa. Ang tingin po nila, ang Asians, carrier of virus. Kaya ang ganda po nung seminar namin kahapon, no? Sabi niya, buti pa ang kape pag pine-pressure. Amen? Pressure brings out the aroma in you. Amen? Amuyin mo nga yung katabi mo. Sabi niya, ang bango naman ng pressure sa'yo. Ang dami po niyang illustration dyan. Yung carrot, pagka pinakuluan mo, madudurog, di ba? Yung itlog naman, titigas. Pero yung, grabe ang kape. Pagka pinakuluan mo yan, magiging inumin at magiging mabango ang kapaligiran. Tindi ng coffee talaga. Buong bahay mo, ang bango, no? So would the pressure provide you for your neighborhood an aroma that they want to cling to you? Amen. Sama nga tayo rito lagi. Ang galing naman ito. Lagi ako na-encourage. Sapagkat we could not change coronavirus. I don't want you to close your eyes. Alam niyo ba yun, yung ostrich principle? Lulubog yung ulo niya sa buhangin, tapos sasabihin niya, wala na ako nakikitang problema. Hindi po yun. Alam na po natin yung problema. We're aware of the data, the information. However, gagaling ka ba? Inaalis ba yung lockdown mentality sa utak mo? Because you got to face the challenge. Face your Goliaths. Hindi pwedeng nasa ilalim tayo ng pomegranate tree and say to ourselves, I'm done. Hindi. Sabi mo nga sa katabi mo, ang bata-bata mo pa para sabihin yan. Huwag niyo sasabihin kay Bishop yan. Amen? Number 1, let's talk about this topic. Kindness is cure. Amen? Oh, really? May dulot po sa inyo yan. Subukan nyo pong lumabas at hanapin nyo yung mga matutulungan nyo. There is cure. In you. It's for you to be out there and helping people who are in need. Prepare for it. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani. Oh, you help others, pero you benefit. Ano kaya ibig sabihin ng Bible dyan? Pero dapat tuloy-tuloy. Hindi pwedeng one shot lang. Hindi pwedeng one time, big time. Amen? Tinulungan ko siya, tapos wala na. Healing is on a continuing basis. Tinignan po ito ng maraming mga experts. Ha? Kailangan po pala minsan, high na high ka talaga. Ano? And there are helpers inside your body. Alam niyo ba yun? Yung bang masaya-masaya ka? Grabe, birthday ko. Pagka birthday, di ba? Ganon? Pero kailan ka pa dapat high? In kindness. In helping people. You get to be high also. Because there is something that helps you when you adventure towards that direction. There is healing power of helping others. Ang mga scientists po ito, hindi po mga Christians to, ha? Amen? Hindi po sila mga Christians, mga scientists, they studied your body. And it has been proven that you release endorphins that make you happier when you help others. Endorphins are your joy. Serotonin, iba rin po ito. Meron kang sense of happiness and satisfaction. No? Kapag po kayo ay, mga transmitters po ito, galing po sa utak lahat po yan. Nag-o-order po siya. Gusto ko yung ginawa mo, magre-release po siya ng satisfaction. Biro mo, tensyonado ka. Uy, mag-iingat po kayo, ha? Kapag ka ikaw po, masyado kang workaholic, di ba? Ang taas-taas masyado ng adrenaline mo,
sa loob ng 1 linggo. Magkakasakit po kayo. Hindi po tama yan. Dapat po natutulog po rin ng tama. Sabi mo nga sa katabi mo, magtutulog ka naman. Ha? Puro na lang trabaho. Kayo yon. Mamaya dun sa 11:00, puro na lang Facebook. Puyat din. Ano? Pero hindi na nare-relax pagka-tensyonado na. Bakit? Napansin niya, ba't kaya hindi nauubos? Eternal ba to, pastor? Eternal informations. Nakaka-stress ang Facebook. There is a happiness and satisfaction produced in your body. Serotonin po ang tawag ng mga scientists. Tingnan niyo po ito. Ito pong isa. Ang tawag po ron, oxytocin. Ano po rin yan hormone neurotransmitter that is involved in childbirth. Kaya po pala ikaw, masakit na, pero you welcome the experience. Why? And then, lalo na yung breastfeeding po. Yung mga nanay pala, sabi niya, hindi istorbo po sa kanila yan. There's a sense of fulfillment because breastfeeding is kindness to a helpless kid. It is also associated with empathy, trust, and relationship building. Levels of oxytocin increase when you are hugged and when you are exchanging happy ideas with people, not in Facebook. Are you with me? Ibang daigdig po yung Facebook, cyber world po yun. Pero when you're face-to-face with people, pupuntahan mo talaga yung best friend mo, ay, sasaya ko ron, Chuck. Magre-release po yung katawan mo ng oxytocin. Ahaba po ang buhay po niya talaga. Friendship is a design by God. Ako po, ngayon po, ang ganda po ng mga bukid, ng mga palayan. Wala po akong bukid. Pero doon sa harapan ng bahay namin, pupunta ako dyan. And I will be engaging with nature. Sabi ko, Lord, salamat, ang ganda nito. Imagine, you're 8 hours in the computer, I will go home and see nature. And there is healing in me. Are you with me? Sa gabi, kagabi, Earth Day, di ba? Earth Day, pinatay namin ni Cora yung ilaw namin, 8:30 to 9:30. Tapos tumingala ako, sabi ko, grabe ang nature. Ang sarap pala ng darkness, ang sarap pala ng bituin, ang ganda pala ng buwan, bilog na bilog, parang nasa na siya, 90% in full. Ang liwaliwanag ng bituin. Sabi ko, grabe, ang sarap, ang ganda po nito. And there is healing in me, there is satisfaction, there is peace. Lalo na if you're engaged with doing good to somebody. There is that peace also produced by your brain called oxytocin. Your body produces oxytocin when you tell someone how much you care. Amen? And it strengthens your emotional connection with others. You produce that also. Ay, may best friend ako. Ay, it gives me a sense of assurance. Ito na naman. It gives you a sense of peace. Mga scientists po ito, pinapaliwanag nila, connect to people, people who are good and loving, and do good to people if they don't give away, receive from them, give away, and then, magpo-produce po na oxytocin. Kausapin mo yung katawan mo, yung utak mo, mag-produce ka pa ng marami niyan. Pero hindi masusunod, di ba? Ang automatic po dyan, the moment you give a food, hand in some helps to people, and then, oxytocin flows. Amen? Ay, hindi ho nyo nakakausap yung utak. Hindi ho. Automatic lang ho yan. Subukan mo. Sabi mo sa katabi mo, pautahin kitang 500, ha? Now, daily meditation and prayer also helps. It reduces stress and anxiety. Amen? Kanino ka nakakonekta pag nagpe-pray ka? Kay Lord. Sabi ni Paul, hindi pa solve yung problema ko. It gives me a sense of peace. Already, binabato ko pa lang kay Lord yung prayer. Tapos nagdi-devotion ako ng Word of God. Yung promises niya connects to God. And so it improves your mood and helps you feel more compassionate towards yourself and others. Huwag mo kayo matutulog ng parang mataas na mataas po yung inis nyo, yung galit po ninyo. Although nakakatulong din po yun, yung paghiga, para mapayapa lang. Pero connect to your spouse, connect to your children, embrace them, pray together, and then you sleep. Amen? Now, dito may pinasa po sa akin isang devotion. Yung mga youth po, nakausap ko, 2 na itong nakausap ko, hindi na gumagamit ng cellphone sa devotion. Sabi ko, ba't kayo nagagaganyan? Sabi niya, Pastor, kasi sa devotion, iniistorbo kami ng ting, ting, ting.
Oh, galing. Very wise. Ang ganda ng disposition mo. So, ang ginawa, balik po sila sa papel at lapis. Nagsusulat po sila ng devotion po nila. Ito medyo, yung gumagawa nito, medyo pa-drawing pa. Hindi ho siya gumagawa niya ng 1 minuto. Umuubos ho ng konting minuto pa yan. Amen? Hindi, you cannot trust that. Because they want to really spend an assurance in their heart that God said something to them. Amen? Kung kayo po, addict po kayo sa Facebook, sarado nyo po yan. Ano? Balik po kayo sa print. No? Marami pa pong nabibiling Bible na ano. Now, good deeds. May isa kaming bata, medyo nagka-appendicitis po siya. May dumalaw sa kanya. Ha? Because good deeds is giving someone a gift. Or practicing a random act of kindness makes them happy. Etong maganda nga lang. Which can make you feel happy and strong too. Lagi pong may balik sa inyo. Kaya pala ganun magsalita yung Galatians. Amen? When you do something, you make them happy, it makes you happier. Amen? Galing pala ng Bible. Ano? Nagpo-produce po kagad. Subukan po natin to kasi po, halimbawa lang, mangyari sa atin yung nangyari sa Maynila. Tawag ako sa mga kaibigan ko. Ano nangyari sa inyo yan? Hindi kami makapag-church. Sabi ko, ganito gawin nyo. Mga bahay-bahay, magtipon-tipon, bawat pamilya, ang tatay pastor doon, embrace each other. If you're not going out. Pero kung hindi na kailangan mag-embrace, no, share the word, pray, and there will be oxytocin that would come out. Kasi po magkakaroon kayong sense of satisfaction. Hindi po psychological lang po ito. Hahaba po ang buhay niya, lalakas po ang resistensya. Kasi po yung sobrang puyat, masasamang pagkain, sobrang tension, paglapit sa inyo ng coronavirus, wala po kayong kalaban-laban. Kailangan malakas po ang katawan niya. Amen? Ha? Kailangan malakas ang katawan. Sabi mo sa katawan mo, nagpupuyat ka pa ba? Ano oras ka natulog kagabi? Kaya pala late ka. It makes you happier. Ngayon, eto ngayon, sa Old Testament po, ang mga nagugutom, sabi niya, good deeds po ito ha. Yun ang po, kindness po ang focus. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong pastor ha? Talaga? May alam mo ako, ang lit-lit lang ng bahay, ang daming nakatira. O sino-sino, hindi ho niya kamag-anak. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong may balik pala. Kindness brings about good health in the giver. Mahahayag ang mabuti ninyong gawa. Pwede kang tumakbo sa eleksyon, no? Biro mo, mahahayag ang mabuti mong gawa. At papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. There will be favor in your life, spiritually. Amen? Palapakan nga natin si Lord. So in a sense, the Bible is saying, you need good deeds. You need to be kind to people in order to be healthy and favorable in the sight of God. Amen. Huwag masyadong sakim. Huwag masyadong makasarili. Tumingin-tingin sa paligid. Kaya pala lagi mainit ang ulo ko. Kaya pala naninira ako ng kapwa. Ang dumi-dumi, mabaho ang kaloob-looban ko. I will begin to move towards kindness. God will heal you emotionally. God will heal you physically also. Bababa pa ang mga presyon. Ang dami pong studies doon. Na kapag papababa ng presyon, ang good deeds. Huwag lang po kayo magbibilad ng araw. Baka ma-heat stroke po kayo ngayon. Nag-umpisa na po ang summer, ano? Baka hindi pa nyo nahalata. Tataas na po ang kuryente nyo kasi nakabukas lahat ng aircon nyo. Amen. I like this. Take note, this is from Isaiah when he was teaching about fasting. That right kind of fasting, he said, hindi lang yung hindi kumakain. Sabi niya, hindi. Palayain mo yung mga nasa pagkaalipin ng mga kasalanan. You hear your neighbors fighting? They're quarreling? Just be there, be present, titigil po yan, no? Akbayan mo si kumare, Mars, ano? Labas naman tayo, kape tayo, ako ang saya. Masarap ang kape ron sa Cholos. Ha? Ganon. Labas kayo, lumayo-layo, ganyan siya, malapit lang. No? Now, number 2. Number 1, kindness is cure. Number 2, kindness is contagious. Amen?
Nag-iisa lang ako gumagawa mabuti. Hindi. Subukan mo lang gawin yan. Nakakahawa ka. Amen? Ito, masarap na nakakahawa. Sabi mo, positive ka ba? Dito masarap mag-positive. No? It is a cure, personally, but it is also socially good. It's good to society. People will imitate you. Paghandaan niyo po mabuti ito. Pag hindi na tayo nagkita-kita, paramihin ko pa mabuting gawa ko, makakabuo tayo ng maraming simbahan. No? Pero tingnan mabuti ha. Dalawa po ito, no? Givers and takers. Ito po ang hahawahan natin. Amen? Di ba? Pero gusto kong educate kayo ng konti kasi ayoko mabiktima kayo. Ha? Tingnan, meron po kasing mga givers, may wrong motive. Alright? So gusto ko tumalino rin kayo. Bakit mo ginagawa yan? Ba't ko ba gagawin to? Baka tinulungan ko yung kapatid ko kasi gusto ko i-give up niya yung shota niya para sa akin. Baka po may mga wrong motive. Power grabbers po yan. Tinutulungan ko siya dahil isang araw, papautangin niya ako. Now, ito po ang hinahanap ng Diyos. Oh. God pleasers. Huwag niyo pong nanakawin ang karangalan ng Diyos. Kasi po, pag-uusapan po kayo ng mga tao, people will talk about you. That man will always remember you. At pwede mo siyang pagsamantalahan. Dahil po dyan, dapat your good deeds is just for the honor of God. Do not rob God of honor. It's for His glory. Kasi pinayaman ka niya, pinaganda niya yung buhay mo so that you have the capability. Do not, sa Tagalog, wag niyong itataas ang inyong bangko. Amen? Now, pero yung mga takers po, meron pang talaga mga genuinely needy. Meron talaga. So, tingnan niyo po mabuti. Pag tinulungan ko ba ito, makakabuti ba sa kanya o makakasama? Kasi, meron pong mga professional exploiters. Are you with me? Meron pong mga, tingnan yung mga anak nyo, dadaanin kayo sa iyak. Minamanipulate na po kayo minsan, di ba? Maglalayas ako. Magpapakamatay ako. Ganon. Inaano na po kayo, naho-hold up po tayo. Tingnan niyo po mabuti, baka po hindi talaga nangangailangan. At ang tulong mo, makakasama. Di follow? Now, eto na ha. May pangatlo kasi. Gusto ko introduce itong pangatlo. May givers, may takers, pero meron pong observers of good deeds. That's why it makes it very contagious. Do you understand? Meron pong nanonood sa inyo eh. Hindi nyo po alam yun. Huwag na hong i-display. Sabi po kasi ng Bible, pagka binigay ng kanan mo, huwag mo nang papakita sa kaliwa, no? Pero yung sabihin nito, merong at merong makakakita nito. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang titingin sa ginagawa ko. Huwag kang pasiklab, ano? Pero, pagka ginawa mo yan, tsak may makakakita. Ang ganda po nun. Isa po sa mga nakakakita, mga teenagers. Tandaan niyo po yung Pareto Principle. Pag tinuro po namin to sa management, ang isabi nun, there are 20% of your efforts that produce 80% of the results. 20% lang. Hindi naman kailangan full-time sa good deeds eh. Di follow? Hindi po kailangan araw-araw, hindi kailangan gawin to lang mayat-maya talaga at iintindi mo, yun na lang. Naghahanap buhay kayo, nag-aaral yung estudyante, di ba? Naglalaba yung nanay. However, this 20% would produce 80% impact to your community. That's what the Pareto Principle is all about. Now, tingnan niyo po sabi po ng mga studies po ito. Again, these are experts. Hindi po ito mga theologian, hindi po sila mga pastor. They said, kapag nag-spread ang good news, there's less depression and suicide. Amen? No? Number 2, less gangs and bullying. Tingin nila, ang daming gumagawa na mabuti kahit aapat pa lang kayo. May impact po kasi yun eh. May ripple effect. At dahil po dyan, medyo mahihiya silang gumawa ng masama. Less likely to fail in school. Tinulungan ako ng teacher ko. In-encourage niya ako mag-re-enroll. Dahil dito, yung mga bata gumagaling din po. Not only that, it increased self-esteem, not only to your children, but even to your neighbors. There's greater competence, and there's happier and engaged community. Amen? Na? Tindi ho nito. Palapakan nga natin si Lord. But while you're applauding, you say to yourself,
I want to be contagious so that these results would happen. Huwag niyo po kayong magtatago, ha? Huwag kayong magtatago. Strengthen yourself. Find cure by good deeds. Amen? And then, there will be a rippling effect. It would influence the teenagers who are watching. Now, you don't have to be good to do kindness. Ano ibig sabihin doon? Pastor, pwede ba akong masamang tao pero gagawa na mabuti? Pwede rin, pero hindi po yun ang ibig sabihin. You don't have to be good like Mother Teresa. Hindi mo kailangan maging santo. Di follow? Para gumawa ng mabuti. Yun po ang ibig sabihin. Hindi mo kailangan maging pastor para gumawa ng mabuti. Small ways. May binabasa po akong isang aklat ngayon, yung Atomic Habit. Sabi niya, ang atom maliliit yan eh. Pero pag sumabog yan, pinagsama-sama mo, boom! It will destroy a nation. Atomic habit are small habits that you have created to help you impact your society. Galing, sabi ko, ganda naman ito binabasa ko. Now, kindness is contagious, it cures society, it must be unstoppable. Kwento ko lang po sa inyo itong kwento ng McDonald's noong pandemic 2020 sa isang lugar. Sa kaya yan, palagay niya? Hindi sa Pilipinas to eh. Ha? Meron po ito po, drive-thru po yan, iikot doon, dito labas, iikot doon, drive-thru. There's something amazing in that solitary place. Sapagkat, pagkatapos mo umorder, hindi po lalabas yung bill. Ting! This is how much you would have to prepare. Wala akong ganun. Sasabihin sa iyo ng magandang cashier, your order has been paid for. Ha? Sino? Nagbayad? The one in front of you. Agad-agad, yung Amerikano, ganito ang iisipin niya. Lilingon siya sa likod. Sabi niya, if somebody paid for my food, in my front, I will pay for the one on my back. Ang tindi po nun. Pay it backward naman po, pinauso nila. Pero syempre, napuputol din yun. Kaya yung mga kwentuhan nila, sabi yung customer, bakit kayo masaya? Bakit kayo tawa ng tawa? Because, ito paliwanag pa, this is going on for the last 45 minutes. Nung araw na yun, ito po yung dialogue nila. Tapos siguro, merong isa, wala na sa likuran, kaya napuputol po yun. Pero in that pandemic, it has happened a number of days, almost regularly, in this fast food chain alone. Kinukwento ko sa inyo ito, ina-advance ko sa inyo ito, kasi baka mamaya mag-lockdown kayo sa utak eh. Ito, sabi niya, bilihan ng, isisecure ko yung lunch ko, pero isisecure ko muna yung nasa likod niya. Bayad na yan. Yung isa naman, hindi papayag na recipient lang siya, babayaran niya. Ang prayer request lang doon, sana mura lang yung nasa likod ko. Kayo talaga, alam ko iniisip niyo eh. Lugi ko, french fries lang binili ko eh. Ang laki naman ang order nun, may chicken pa. Hindi ko ganun mag-isip, ano? You're always prepared to go beyond your capability. Now, strangers have been buying each other meals at McDonald's quite regularly during the COVID-19 pandemic at Boone Road, Cadillac, Michigan. This is a true story. Sige nga, lunch mamaya, ha? Pupunta ako sa likod niyo. At syempre, lilingon din ako dapat sa likod. Don't make it stop. It should be unstoppable. Say that word with me. Kindness must be unstoppable. Amen? Now, also, there are crowns for your kindness. Meron po mga gantimpala rin yan. Ha? Iniisip po kayo ng Diyos eh. Napapalingon po siya sa inyo. Sabi niya, itong taon to, hindi naman mayaman to, pero he is rich in good deeds. There are crowns. I would like to bring you to an Old Testament passage. In the book of Genesis, merong isang amo, inutusan niya yung katulong niya. Sabi niya, hanap mo yung anak ko ng mapapangasawa. Pero wag mo siyang dadalin dun sa Kanaan. Gusto ko ikaw lang pumunta ron kasi magaganda ang babae ron. He will be lured there by women. And so, I want you to choose the best.
Nagulat po ako dun sa standard ng mapapangasawa. Kasi po, ito po ang nangyari. Oh. Sabi niya, maaari bang makiinom? Nagpunta po siya sa Canaan. Mga kamag-anak po yun ni Isaac. Tagaroon po yun napangasawa niya, si Rebecca. Sabi niya, aba, opo, sabi ng babae. Oh, at inalalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Hindi lang pinainom, inalalayan pa. Nang ito'y makainom na, ay sinabi pa ng dalaga, paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo hanggang gusto nila. Sa inyo ngayon, maaring it doesn't mean anything. Pero bago siya dumating doon sa lugar na yon, walang tao, sabi niya, nauuhaw po ako, Lord, pwede ho bang mag-pray? Pag meron pong dalagang nagpainom sa akin, at inalok pati kamelyo ko, yun na pong mapapangasawa ng anak ng amo ko. There was that background. There is that context. So I want you to read that, no? Genesis 24, earlier. Okay? What a standard, what a qualification for a woman to be married, for a man to get married. Rich in good deeds. Kung ako, may anak ako, napakaganda nun. Ay, pagsisilbihan nito yung anak ko kasi napakasipag nito sa bahay. At hindi lang yung magulang niya pinagsisilbihan, minsan, nag-extend hanggang kapitbahay ang mabubuting gawa. You will be rewarded greatly. What happened here? Dapat pala extra miler po ang mga mananampalataya talaga. Amen? You had to walk the extra mile. You were asked to walk 1 mile, make it 2 miles, says Jesus. And there was a reward. Isinalin niya ang painuman, sa painuman ang laman ng banga, pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng kamelyo. Matama siyang nag-o-observe. Tindi nito. These are quality people. Hindi po beauty and brain, beauty and good deeds. Gusto ko lang pong i-announce na nagpapahanap na po ako ng mapapangasawa ni Jurel. No? Ganyan po ang qualification. Extra miler. Amen? Pakipunta na lang po sa opisina ko mamaya, magpila po ng form kay Mariana. No? Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang mamahaling singsing at 2 pulseras na pawang lantay na ginto at binigay sa dalaga. The man was prepared to reward good deeds. Not only for him, but even for the camel. But I want you to think like this. If there is a man on earth who thinks like that, what about God, who would observe you this pandemic? Magiging high po ba tayo in good deeds? High in kindness? Sapagkat ito po pala ang ginagantimpalaan talaga ng Diyos. Yun yung text natin, ha? Sabi niya, huwag ka lang magsasawa. Pero merong balik sa ito. Tandaan po niyo po ba ang fruit of the Spirit? Ang isa po sa binanggit dito, ha? Kabaitan. Amen? Ano? Kung nasa yung Holy Spirit, dapat lalabas po yan. Huwag kang laging asar, huwag kang laging pikon, huwag kang laging bully. Stop that. Because one of the manifestation, the evidence that you are truly born again is when you have kindness in your heart. Watch out. Sino tutulungan ko ngayon? Ang nakakatawa, the reward for work well done is the opportunity to do more. So gaganahan ka ng gaganahan, ano? At si Lord, bibigyan ka maraming avenue to be rich in good deeds. Amen. Na? Kaya huwag ka magtataka. Ba't kaya parang ang daming humihingi ng tulong sa akin, daming lumalapit? Because God gives you more opportunities. It's your reward also. Now, kukwentuhan ko kayo, ha? Kinuwento ko kahapon to sa Balante. Kasi nung mabasa ko po itong report, nag-retire po kasi yung warden ng Angola Prison. Sa Amerika na naman po to, sa Louisiana. Ha? Now, ito pong Angola Prison, salita lang po yung Angola. Ang tunay na pangalan po niya is Louisiana State Penitentiary. Meron po siyang maximum security. Andun po yung pinakamasasama sa buong mundo. Nilalagay po ron, lalo na sa Amerika. Pag tinignan po niyo yung mga walls po nito, punong-puno po ng mga dugo.
Kasi nagsasapakan na po sila, nagsasaksakan po sila. Pag ikaw bumisita ka dyan, makita mo pa lang itong mga taong ito. Bibigyan po nila kayo sa gate ng kutsilyo para ipagtanggol mo yung sarili mo kasi baka dambahin ka ron. Baka kunin yung bag mo. Baka ma-rape ka rin doon. Ganon kasama itong Angola prison. Na-challenge po yan doon sa bagong warden, ginawa niya, maskuladong mga security. Pag nagkamali, haambalusin po nila kagad, mumurahin nila, ibabartuli na. Napansin niya, hindi effective. Kasi multiple lang kaso po nung warden. Sa pananakit, human rights, pati po United Nations nakikiungot na. Ano ba nangyayari dyan? Ano ba yan? Sementeryo? Kasi po pag nakapasok ka dyan, tsak, patay ka ng lalabas. At Angola prison, getting sick can be a death sentence. Ang mahal po ng doktor, wala po sa budget yung doktor po nila. No? In my reading, nakita ko, kukuha po sila ng doktor na terminated po yung license. Yung po bang na-disqualify kasi halimbawa gumawa ng kung ano, yun ang kukunin ng doktor kasi mura po yun eh. Marunong din naman to, sabi niya eh. Pero matotodas ka na ron. Kasi po sasabihan niya, makulit siya na, saksakan mo ng pampatulog yung overdose. Ang dami po nilang kaso. Eh nakita niya, hindi naman nakatulong. He did something, ito po si Barl Kane, the infamous warden of Louisiana. Yumaman po ito sa speaking engagement. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang dami po niyang mga reforms na ginawa, pinalaki po siya ng isang nanay na mapagmahal. Lumaki siya sa Sunday school. Hindi po siya pastor. Pero nagdala po siya ng mga pastor. Ginawa niya pong Bible school yung prison, tinuruan niya. Kaya po, sikat na sikat po siya ron. Ang dami po niyang inspirational talks around the world. Minomodel po siya sa Africa, nakarating po siya sa Singapore, sa Brazil, in other parts of the world, sa Mexico. Just to tell them a model. Because of his aggressive promotion of his spirituality inside Angola. Amen. Nagrereklamo ka ba? Parang ang pangit ng community ko, yung barangay ko, wala naman. Reklamo ka lang ng reklamo. Yung church mo, yung cell group mo, baka puro ka reklamo. Reform is possible by a well-meaning leader. You got to be the leader there. Paano ko ba papaayos to? Paano ko ba gagandahan ang mga sitwasyon dito? At syempre, ang isa po sa instrumento, the transforming power of the Word in my cell, in my barangay, even inside prison. Amen? Sino po gusto mag-volunteer kasama ko sa prison dito? Araw-araw po tayo ron. Uy, nakarating po ako sa kulungan ng San Jose, nagme-memorize po sila ng Psalm 119. Isa po sa standard. Hindi ka makakalabas, wala kang meal pag hindi mo na-memorize yung Psalm 119. Ano lang naman po? Ilan yung bishop? 176 verses lang. Ay, hindi po ako nagbibiro. Memorize po nila. Wala silang gagawin eh. Because the Word of God, ang paniniwala po nila Chito Sase nung araw, tumutulong po siya. Siya po nagdala sa akin doon eh. Sabi niya, the Word of God has power to transform lives. Amen? Yes. And so, karamihan po ng estudyante nila, Bishop pwede po tayong magkaroon ng aklid dito sa prison dito. Kuya Noel, ipasok mo nga kami ni Bishop doon sa kulungan. Magtuturo kami ron. More than half of the men enrolled are serving life sentences for murder, armed robbery, and other offenses. This is a story to tell. Amen. Transformation is possible. Tigilan po niyo yung pagreklamo. Paghahambalos ng mga tao, let's be kind to people. It's very powerful. Believe me. Believe the Word. We can do it. Baka mamaya, cell group lang, tatatlo lang kayo, sasabunutan pa kayo. The Word of God is transforming. Now, eto na. Anong gagawin natin ngayon? I want you, our business is to catch kindness every day. Catch kindness. Manghuhuli tayo ng mga taong gumagawa ng kabutihan. Mas marami kaya ang taga-MCC o mga non-MCCer na mahuhuli niyo? Naglilimos, tumutulong, umalalay sa mga mahihina. Can you catch kindness today? This is a very good assignment. Can you catch yourself? Yan ang tanong. Now, isang araw po, merong giyera, no? Nagkaroon po ng giyera, sabi ni Moses, matanda na ako, hindi na ako makikipaghambalusan dyan, Tataas ko na lang yung kamay ko. At nangyayari po, pag nakataas yung kamay po niya,
Nananalo po sila. Ang problema, matanda na, nangangawit. Bababa niya yung kamay niya, magtatakbuhan sila. At natataga sila, nasasaktan sila. So sabi niya, tataas ko ulit yung kamay ko. Nung mapansin ni Joshua yon, pinaalalayan niya, yung pastor nila, pinibigyan niya ng dalawa. Si Hur, saka si Caleb. Huwag na kayong makipag-ispadahan. Kami na papatay. Siguraduhin nyo lang, tataas ni Moses yung kamay niya lagi. So kumuha sila ng upuan, ng isang bato, uupo si Moses doon, yung kamay niya, hinawakan na po nila. Are you with me? Sabi mo nga sa katabi mo, mukhang kailangan na ni pastor ng tulong ah. Nagpaparinig na. Ano plano ng cell mo para tumulong kay pastor? Hindi po lang ako ha, ang dami na tumutulong sa akin. Baka naman yung outreach leader po natin, no? Wala pong tumutulong. Yung cell leader mo, baka walang tumutulong. Hayaan mo siya, masipag daw siya eh. Manigas siya. Basta ako, maglalaba ako dito. Anong plano mo? Mag-usap-usap po tayo mamaya. Ito ang pinaka, natin, bago kayo umuwi, kailangan mag-produce ako ng oxytocin. May nabibili bang oxytocin? Ruby, tingnan mo nga mamaya sa Mercury Drug, baka meron doon. Oxytocin. Parang tunog penicillin. Parang pareho rin eh. Oy, ito po yung Don Watts po namin, tuloy-tuloy po kami rin sa Bantog, pero nag-produce na po tayo ng Don Watts sa Rizal. Meron na rin po Don Watts sa Bacal. Amen? Na? Yung mga malalayo, yung hindi masyado makapunta rito, nagpo-produce na sila. Alam niyo po ba, Don Watts is counted as good deeds. Amen? Ha? Ang prayer po namin, hindi umalis yung COVID-19 kasi po may purpose po yan. Pray that God will use the virus to shake our barangay for Jesus. That everybody will come to repentance. Maaabot yung purpose nito. Disappointed ba kayo sa prayer request? Pag tinaas po natin yung ating kamay sa barangay, Lord, there will be repentance in ang barangay. At ang isa pong counterpart prayer niyan, Lord, magkaroon po sana ng cell leader na i-raise from MCC. Kasi po, ito po yung pabrika ng cell leader. Tayo lang po. Kasi karamihan po ng mga simbahan, talaga, lockdown na po eh. Ang utak po nila ay, kung ano pa, kung mahawa ako dyan. Kaya gusto ko po, lumakad po tayo sa tubig talaga. Huwag kayong titingin sa mga alon. Kasi pag pagtingin nyo sa alon, lulubog po kayo talaga eh. Ang alon po ngayon are news, bad news. Peter is able to walk on waters. Saving pace is good deeds. Ang ganda po nito. Nagtuturo siya ni starting your new life. One-on-one lang doon sa matanda. Oh. Ito yung tinuturuan niya. Biglang dumating ito. Yung kumpare niya. Sabi niya, magbabayad na ako ng ano. Di ba lagi ka nakikisabay? Asan yung bayad mo sa tubig? Pupunta na ako sa bayan. Kung hindi, mapuputulan ka na eh. Wala ho siyang pera ng time na yun. Sabi niya, wala pa yung anak ko eh. Nagpanik ko na. Wala na yung focus niya. Yung cell leader, ang galing ha. Inabutan niya po ng pambayad ng kuryente. Huling-huli po yan sa camera. Pipicture po natin yan. Amen? Ha? Amen? Hindi yata kuryente ito. Tubig yata ito. Tubig. They know how to respond. Ay, ang saya ho niya nung kinukwento po sa akin. Ha? Sabi mo nga sa katabi mo, wala kang pambayad sa kuryente. Ihanap kita. Nandito lang sa tabi-tabi yun. Ha? Oy, kanina pong umaga, pinag-pray po namin to. Alam niyo po ba ito? May bago po tayong Fortuner eh. Yun, kita pala rito, mas maliwanag pala. Pinag-pray po namin, bagong-bago ho yan, at hindi ho yan 3. 30 shampoo kasya yan. Consistent outreach is good deeds. Amen? Hindi pwedeng inumpisahan, tapos, wala na akong kasama eh, ayoko na. May kausap akong ganun kahapon, no? Na-turn off siya kasi yung pinupuntahan niya, hindi sumipot. Bakit? Sabi, ba't di sumipot? May birthday, nag-iinuman. Dumaan ako sa harapan. Na-offend po siya. Hindi na po niya binalikan. It should not be like that. Because non-Christians or pre-believers are weak. Huwag po kayong basta-basta mapipikon. And so if barangay officials prohibit gatherings again, we can gather in their houses by groups of 3, distributing the cell leaders from Bantog. Nagpiprepare na po tayo dyan, ha? Kasi po baka mag-extend dito yung sa Manila. Pero
magpo-produce tayo ng maraming leaders pa. Sabi mo sa katabi mo, pwede kang cell leader. Supporting a teammate is good deeds. Magaling na yung cell leader. Wala namang sumusuporta, madi-discourage po siya. So, kailangan po, may mga, hindi ko alam sino nagtuturo rito. Ito yung cell leader, pero merong umaalalay. O baka ito nagtuturo o nagpe-pray lang. Sana matapos na siya, sabi niya, yung prayer request. Offering your house as venue is good deeds. Amen? Handa na po niyo yung sarili niyo. Taka na, bahay ko, parang madudumihan eh. Hindi po, pwede pong i-offer. No? Kanino kaya bahay yan? Parang bahay ng mayaman eh. Ha? Madudumihan, di ba? Paul? Madudumihan. Magwawalis ka pagkatapos. Ha? Magulo. Oh. Tapos papagalitan ka pa ng asawa mo sa December 31. Being officers of the day, meron na po akong ganyan ngayon. Hindi na po kaya ni Mariana. Si Mariana po, isang linggo, ilang araw yun? Pinagbakasyon po namin at na-develop po namin itong officers of the day. Tumutulong po sila sa lahat ng mga trabaho namin, bookkeeping and all that. This is good deeds. Amen? Pwede po kayo mag-volunteer. At kahit nandiyan si Mariana, may officers of the day po. Bakit? Kailangan po kasi maraming gumagalaw. Hindi na po tayo ordinaryo. Consolidating a friend is good deeds. Kinausap mo lang, kinumbinsi mo mag-pray, kinausap mo siya, nag-senior mo yung faith mo, ino-honor po ni Lord yan. Preparing snacks for mentoring is good deeds. Ang laki pong trabaho niyan. Passion po dapat talaga yan. Learning to handle events is good deeds. Hindi ko akalain na nag-celebrate ng 100th anniversary si Obet saka si Mercy. Centenaryo na po wala to eh. At yung kanila pong event organizer o MC man to, ito po yung nagkasal, yung pastor, kung sino man siya. Ha? Sabi niya, tama kaya yung pinagsasabi ko ron? Ha? Nakakapagod po yung mga yan, pero passion po kasi. Amen? At yung mga tao po na gifted, ino-offer nila lagi yung sarili nila. At ito po ay, ano lang yan, isa po ito sa mga practice po namin sapagkat, eto na, sasalang na po namin. Kahapon po, nagkasal po ako. Anya ba si Ate SP? Si Ate SP po, pinatayo ko na sa harapan. No? At nag-conduct na rin po siya ng mga 2 ritual. No? 2 ritual. 3. Sa susunod po, pustahan tayo. Maniwala po kayo sa akin, wala na po ako. Si Ate SP na lang mag-isa magkakasal. Amen? We are training people, we are developing people, and thank God for your availability. Amen? Ako po, pipirmahan ko na lang yung hindi ako po pwede, Ate SP. Sino pa ba yan? Kuya Alfred, hindi ako po pwede, pipirmahan ko na lang yung kasal ni Gideon, tapos ikaw ay yung kasal niya. Okay? Ito na. Naku, kinakabahan na nga ba ako? Ano ba ang dulo nito? Testing lang 7 days. Araw-araw 7 days. Kindness challenge. Sabi mo sa katabi mo, 7 araw daw. Magsisimula mamaya. Okay? Hanggang Sabado. Testing lang natin. Yung magagaang lang. No? Bili mo ng nilupak. Yung nanay mo, ipaglaba mo. No? Ganong klase. No? Kaya-kaya, Raymond. Di ba? Ha? So, pag-usapan natin to, kasi po ayokong gawin ito individually. Ang gawa po natin dito, by cell po ito. By cell. Magplano kung paano aabot ng mga nangangailangan. Amen? So, abang nag-ano po tayo, magkape-kape po tayo dyan mamaya, sharing po tayo. Tingnan natin paano tayo aabot ng mga nangangailangan. 7 days po yan. Amen? Tayo po tayong lahat. Let's pray together. Hawakan natin mga puso. Pagpalain mo, mga kapatid kong ito, Panginoon. Ang totoo, labis mo kaming pinagpala na nga. Nakakabili kami ng mga sasakyan, naiayos ang mga bahay, napagpapala ang mga anak namin. This time, Lord, it's time to turn the chapters of our lives towards people who are not neighbors, who are not relatives,
maybe distant to us, but we will begin to care. Give us the power. In the fullness of the Spirit, may the fruit of the Spirit manifest kindness in us. In Jesus' name, amen. God bless you.